Diyos ko, ining gabi kasi nung magkita kami. Kung araw yun, siguro walang magaganap. Gabi. May naganap na. Isa gwapo ba namang yun? Naramdaman ko na lamang na ang kanyang labi dumampi sa aking leeg. Ayun, nakiliti na ako. So, di syempre, bibigay ka naman, di ba? After that, Isa lang ang tanong. ito ba walang sensor? Hindi. Ito ko na naranasan yung linggo-linggo. May bunch of roses ako. Naloka ako doon. Sabi ko, totoo ba ito? Guni-guni. Pag-usapan naman natin ang mga pag-ibig ng mga bading, ate. Ayoko ng mga normal na tao. Tama na yan. Halika, pag-usapan natin. May kodigo ako dito o anong mga questionnaires na dati natin i-discuss. Sabi? Oo. Kasi magaling na yun eh. Alam mo naman, baka madala tayo sa court di ba? Your Honor. Okay. Anyway, ito ang una kong tanong. Straight, gay, or gay relationship, ano preference mo at bakit? Ang preference ko ay yung taong handang mag-commit. Yung gustong magkaroon ng pamilya. Yung taong gustong who would like to stay with you kahit maputi na ang buhok mo. Ayun, parang kanta. Parang awit. Naman. Ang buhay ng tao ay parang awit. Laging mayroong simula at laging may katapusan. Awit na naman talaga. Correct. Alam mo bakit ko? You're getting to be romantic ha? Sandali. I am romantic by heart. Naman. Sa bakit totoo yan? When we were younger noon, yung kahit yung mga look mo, pa-sweet, pa-romantic. No, gusto ko lagi ng relasyon. Ayoko ng mga panandalian lamang. Ayoko ng mga blind date. Ayoko ng ganyan. Gusto ko yung taong makakasama talaga. Makakausap mo. Ganyan. Parang ayaw mo ipalaspag ang katawan mo. Rene, ang katawan natin ay binigay ng Panginoon Diyos. So, dapat alam natin kung sinong iaalaw natin nakasama sa katawan natin. Alam mo, yun din ang tanong sa akin. Galang sa sarili yan. Alam mo, yung lagi ang tanong sa akin ng mga kaibigan ko na nakapag na-vlog natin noong una, ganun ba talaga si Mother Ricky? Holier? Yeah, holier than thou. Hindi naman holier. It's just that ilalagay mo lang yung Sa sarili right mo context. sa tamang lugar. Tama ka. Ako naman, ganun din naman ako Bakit ano palagay mo sa akin? Pariwara? Ay, Diyos ko naman. As in, pariwara. Ang sama ng image ko. Ito, next question. Anong masasabi mo sa love triangle na gay, male, female? Can it work? Ate, ang lalaki ay pinanganak para sa babae. Hayaan natin sila ang mag-propagate. Pag may karelasyon tayong lalaki at may dumating ng babae sa buhay niya, it's time for us to let him go. Ganun lang yun. Pero alam mo, there are instances na nakita ko, yung babae mismo ang mas permissive na yung kanyang asawa ay magkameron ng relasyon sa bading. Number one reason is economic reason. Number two reason, parang ikanatuwa na ng babae na okay lang ang asawa ko, at least ang kalabang ko, hindi kapwa ko babae, at least bading na makakabuntis. Pag makakabuntis, hindi maaanakan. Ito, na gay, kahit, sige, pwede akong bigyan ng pampariban. Oo. Lalo pag gustong-gusto nila, hairdresser na katulad mo. Alam mo, Rene, like ko sinasabi, it is as simple as man is for the woman. Ganun lang yung kasimple. Kaya nga, lalaki ay para sa babae. Well, ako, totoo yun. Para sinasabi ko, iba ang mani sa butong pakwan. Ano ka ba? Mani ka ba o puto ng pakwan? Ang mani ng mga gerlita, may mga langis-langis. Sa bakit lahat para butong pakwan? Diyos ko, may mga abo-abo. Tigilan ako, ha? Pero maalat-alat. Tanggapin ang katotohanan. Pero maalat-alat. Acceptance is the word. Ganun lang yan. Gusto mo pa ng isa?
Tama, parang tama na ata. Ito ba walang sensor? Ay, sabihin pa natin para malaman nila katotohanan, di ba? Oo, tama ka dyan, Ining. Oo. Ang babae ay may tinatawag na regla. Tayo? Miso. Ang tawag siya ay miso. Parang parang tofu? Soya? Miso nga. Kulitan mo nitong matandang are. Diyos ko. Okay, next. Also sa mga gay relationships, ang open relationship at multiple partners, ang cheap naman itong question na ito. What can you say about this kind of setup in a relationship? Hello, Ate Aida. Ay, Ganun totoo yun. Ganun lang yun. Totoo yun. The risk is there. Yeah. Kasi dapat ito, napapag-aralan ito. Di ba magkakameron na daw ng sex education sa ating, Huwag naman. hindi. Huwag naman. Pero, Because, paano kung makapasa yun? ate, hindi mapapasaya. Oo. Alam mo, ang sex, it will come by itself naturally. Natural na lang yan. Yung mga batang nabubuntis sa maliit na pinaglalaban nila, yung mga batang yan, napapabayaan ng mga magulang. Tama ka. Pinapabayaan ng mga magulang or pinagkakadatungan ng mga magulang. Tinay, Diyos ko, ang cybersex. Ganon talaga, ate. Buti lang ang nanay ko, di pa uso nun ang cybersex. Correct. Baka ako, Diyos ko, baka ginamit na rin ako. Hindi, nagbibiro lang ako. Oo. Kasi alam mo naman ako, mataas ang aking Hindi ka pwede gamitin ng nanay mo kasi pag ginamit ka ng nanay mo, nanakawin mo lahat yung mga alahas ng nanay mo at ibebenta at ihahatag. Walang yaka. Kasi daw ang bayanan ng lalaki, ako magbabayad. Correct! Ganun lang yun. Okay, ito na sunod. Uso rin sa gay relationships ang ahasa ng jowa. Mag-ingat kay Chris. And this year, being the year of the snake, ang mga ahas! Pero wood snake daw ngayon. Mag-ingat ang lahat. Ano masasabi mo sa opinion tungkol sa ahasa? Nagpapaahas lang naman yung mga jowa pag kulang ang hatag. Ganun ba yun? Oo naman. Ay kung nakaserpenting ka ng Bulgari. Kung ibibigay mo, baka hindi mo wala. Kaya? Oo. Ay kung malulunong isang ahas. O di ba mga bading, hinahalikan daw ng mga lalaki pero kinakita ang kwintas. Isa lang matatawag dyan. Ano yun? Enjoy it while it lasts. Ay, okay. Bakit? Alam mo, naigit ako sa'yo. Well, ayoko. Alam mo, pinapayo ko sa mga bakla. Pag may dumating sa buhay nyo na lalaki, do everything. Kasi, yan. Sikreto mo ito. Okay. Do everything. Listen to him. Maganda yan. Ganda yan. Kasi, sa bakla, walang nawawala. Kadatungan lang yan. Oo. They lose their yung Dignity. pagkatao nila. Oo. May mga imbalances na. Mas marami nawawala sa lalaki kaysa sa bading. Lalo na kung mga kaladkaring, open sa mga kalye. Wala. Sa bagay, that's true. Ay, nako. Buti ka pa nga. Nakakapag-isip. Teka muna naman. Kwento mo ako ng love life mo. Dali. Huwag ka mag-inarte dyan. Teka muna, before I started, during that time na tayo, nagbabarkada tayo, nagre-reinahan, wala sa isip natin noon ang mga lalaki. Kalandian lang. Wala kang boyfriend doon yan. Wala. Kalandian Ako din wala. Kalandian lang. Naku, ako naman, dahil tanong mo naman ako, ang gusto ko umpisan yung aking love affair. Okay, go. Ang unang-una kong talagang masasabi kong crush, syempre nasa Batangas pa ako, sa probinsya. Crush talaga? Hanggang crush lang yun. Siyempre, wala ka namang pera na parang ihatag, no? Correct. Hanggang tingin-tingin na lamang, makikita ko yung mga ibang mga bading doon na mas may edad sa akin, na mga mangungulat na may salapi, may pang-abot, makikita ko na lamang na, pinatulan siya, ka-joy na yung crush ko. Diba ang sakit? But anyway, sige lang, kung wala tayong magagawa. Hanggang sa nagpunta ako ng Manila. Nung sa Manila, nung una, wala akong nasa isip, talagang probinsyana ako eh. So, I was working sa department store as a designer. Itong kaibigan ko na si Abon Roses, malandi pa silang malandi. How is Abon now?
Born is in the States. Okay. Oo. Tapos but he's living very well with the partner. And then, siya noon na malandi na, tatawagan niya ako, Hoy, halika, may mga lalaki dito, dadaanan ka namin. Alam mo yung first encounter ko, nanginginig talaga ang katawan ko. Sabi ko, oh my God, ayoko nito. Hanggang sa, nakasakay ako sa kotse, alam mo, ibaba niyo ako. Sabi sa akin, ano ka ba? Sabi ko, basta ayoko natatakot. Susan Roses ang pelikula mo. Sinabi mo, padre, di bumaba ako, no? So, yun ang first experience ko doon. And then one time, nung lumipat kami dito sa Sampaloc, ewan ko nga ba, bakit parang meron akong isang feeling doon sa isang maton. Pero gwapo, ha? Siya yung head ng isang gang war. Di kasi ba uso doon ang paggabi na lang, barilan na dyan, andyan ang mga huthitan at kung ano pang mga mga bisyo. So ako naman, parang, ewan ko ba pa na-idolize ko yung ganong klase tao na parang feeling ko, secured ako, aalagaan ako. Ay, wala yun ang dapita. Wala. I never thought of sex. I never thought of yung physical connection. Pero, yung makita ko lang yung bubong ng bahay nila, Masaya hangta ako. Sabi ko, ano ba ito? Is this love? O, diba? So, hanggang sa nakita ko na okay, pinatulan naman niya ako. Actually, nagkameron ako ng one night stand. Anyway, after that, what happened was, nawala na siya bigla. Nakita ko, may kasama siyang bakla, kaibigan ko pa. Okay. So ngayon, In short, makahatag, gaga. Hindi nga sa bagay siguro nga, pero hindi siya humihingi. Kasi di ba ang mga matodong araw? Kasi ibig sabihin wala kang kusa. At tayo pa bang humingi? Hindi siguro. Kusa ka na lang, loka-loka. Kasi hindi kulang ako sa ganda noon. Mas maganda yung yung baklang nakasama ko. Okay. Pero wala siyang ganda kaysa. Ngayon, pag-usapan natin ganda, wala siya ngayon. But anyway, so di ngayon, okay, nawala sa isip ko yun. Lumipat ngayon ako ng shop ko dito sa E. Rodriguez. Pagdating ko sa E. Rodriguez, medyo namapayagpag na ako, umaangat na ako ganun, bumabalik sa akin. Alam, para pala ako yung babae na kapag nawala ka na nagana sa lalaki, malis ka! Kung ganun pagmamahal mo nung araw, ganun din ang pagkamuhi mo. Then okay, things went on that way. Tapos maraming mga lalaki na nagpaparinig, tinatanggap, may hinihindian. And may mga humingi ng malaki na hindi kaya ibigay, kaya binabaliwala. So gino-go, pino-forgo, and then go. And then hanggang sa nitong medyo siguro, ilang taon na ako noon, medyo may edad na rin ako doon, mga 50-ish na, meron isang lalaki, guwapo, parang Edgar Mande. Okay. Yun ang dating. Nagtatrabaho siya, may salapi, may perang kanya. Hindi marami, pero may anak siya. So ngayon, for 1 year, nagtatawagan lang kami sa telepono, wala pang cellphone Nagpanggap pa nga ako na, I'm assistant to Prene Salud. Ang sabi nga nung lalaki pa sabi, di magaling, hindi ako nagtatrabaho, galingan mo ha. Tapos alamin mo kung sino mga clientele niya. Tapos magtayo ka ng sarili mo. Bakit ganun pa yun? Sabi ko, ganon. Hanggang sa after a week, sinabi ko na sa kanya na, hoy, ako sa Prene Salud. So, kala ko, off na kami. So, sige pa, naging tuloy ang aming friendship. Friendship na may kasamang kalaswaan. Although walang physical hindi attraction ko. Hindi ko pa siya kita Kaya wala akong idea about he looks. Tapos ngayon, after a year, nakita kami. Nakita ko ganon. Diyos ko, gabi kasi na magkita kami. Kung araw yun, siguro walang magaganap. Gabi. May naganap na. Isa gwapo ba naman yun? Okay. Tapos sabi sa akin, ay, hello? Ay, ganun. Hi. Siyempre, girl. Then, naramdaman ko na lamang na ang kanyang labi, dumampi sa aking leeg. Ayun, nakiliti na ako. So, siyempre, bibigay ka naman, di ba? After that, Sa lang ang tanong. so, makiga! Tapos, di ganito. And then, after that, pati siya nagsabi na, tayo na ha. Laba ka. So, yung nagtagal ang relasyon namin. May pera siya, kaya hindi ko naranasan. Kaya ko siya siguro minahal kasi hindi niya ko kinuwatahan or hinututan. As a matter of fact,
Nick, ito ko na naranasan yung linggo-linggo. May bunch of roses ako. Naloka ako doon. Sabi ko, totoo ba ito? Guni-guni. Tapos, andyan yung aming first anniversary, Valentine's Day. Ang regalo sa akin, mga kasirola, yung kasirola at mga lutuan. Short, Magluto ako. Dahil sabi niya, ang nanay daw niya, ang tatay daw niya, hindi kumakain kundi luto ng nanay niya. Correct. Ako di, syempre. Aral ka naman. Pero that time kayo na ni Chris naalaala ko yung Aral sinabi ka mo naman. Nag-aral ako, kare-kare, ang sarap ko magawa. But anyway, after pero biglang nawala na lang bigla yun. Hindi ko alam kung bakit. One Christmas, like kami Christmas, pagkasama kami, isado sa bahay ko, then New Year sa kanila, hindi naganap yun. Dahil, ang nabalitaan ko, biglang nag-super yaman. Basta hindi ko alam kung anong dahilan, pero talaga super yaman. Doon talaga ako nabuhos ang loob. Doon ako umiyak ng todo-todo. As in todo-todo. Walang pakundangan na doon ako nakaranas na yung buong Gilbis Gin ininom ko ganyan. Naman, bakit naman iniiyakan? Abay, ano magagawa ko? Ano yun? Instant feelings yun. And then after that, na ano ko yun, na-get over ko naman yun. But I'm still in touch with the family. Really, and then, pero siya hindi ko na nakikita yan. Ewan ko, pag nakita niya ito, siguro, makaka-relate siya. Alam niya, siya pinag-uusapan. And then, 8 years ago, nagka-meron ako ng fashion show sa Manila Hotel. Here comes this guy na nagpakilala, nagpalitrato, gano'n. So, feeling ko celebrity ako, kaya nagpapalitrato. Mami, naramdaman ko, guwapo pala ito, sandali. Ito ang number ko. So, tinanggap naman. So, ngayon, nung pagtanggap ng ganyan, lagi na siya nagiging pumupunta na sa akin. So, parang na-develop na rin ako. Mabait siya. Pero, honestly, walang sex, ha? Hindi, walang sex. Tapos, sabi ko, parang gusto ko na ito. Hanggang sa, mag-tigil ka na ng pagtrabaho dyan, mag-aral ka na, pag-aralin kita. Then, ito, ako dahil lang sa'yo ka na ng Rene Salud Educational Foundation. So, pero ramdam ko sa sarili ko na tutulungan ko ito, not for anything else. Walang kapalit, walang anything. Kasi pag nag-expect ako ng kapalit doon at hindi nabigay sa akin, sasama lang ang loob ko. So, magbigay ka na lang selflessly, and then matutuwa ka pa pag nakatapos siya at naging ganon. So, hanggang sa nagkameron kami ng living together for 8 years. And I brought him all over the world, wherever I go, whichever shows I did, kasama ko siya lagi. Hanggang sa, noong 2 days before my fashion show, nitong last May, bigla na lamang na, nagalit, umalis na lang. Honey ho. Ako naman, inisip ko, abay, okay lang. Kasi nagtanong lang naman ako, nasaan ang passport mo? Kasi magkakameron ako show doon sa Portugal, saka sa Spain. So, kailangan ko yung kanyang passport. Sabi, hindi ako na bahala dyan. Ako nagtitili agad na gano'n. So, sandali, bakit? There's something wrong. So, umalis na siya. Di umalis, okay, goodbye. Di, hahabol ako, hindi. Kasi, during our relationship, during the time na magkasama kami, inisip ko na sa sarili ko na naaawa ako sa kanya. Inaawa ko in a sense na baka hindi ko ito mabigyan ng good future or napag-aaral ko ito. Pero syempre, iba pa rin yung kung anong career tatahakin niya. Parang hindi na niya makikita doon sa negosyo ko. Hindi naman siya pwedeng maging designer, hindi naman siya pwedeng maging business partner or whatever. So, hindi ko alam kung ano magagawin. Nag-iisip ako para sa kanya. Nahihirapan ako. Sabi ko, bahala na siya. Inisip ko rin yun na bata ito, di hawak sa akin. Paano ito kung gusto na niya magkaanak, gusto na niya magkapamilya? Baka nahihiya lamang ito sa akin na iwanan ako. Dahil mabait naman siya magagawa ko? Sige lang. At the back of my mind, yun ang nasa isip ko. Sige, wag na lang. Sige, kung ano mangyari sa kanya, tanggapin ko nang wala samaan ng loob. So, yun. Then, nung nangyari na nga yung aming separation na gano'n, hindi ako sumama ng loob, hindi ako naghanap,
hindi ko siniraan. May mga kaibigan ako na establish ang friendship na mayayaman, na friends, na may kaugnayan sa kanyang pinasukan trabaho. Humingi ng tulong sila doon. Tinatawagan ako mga kaibigan ko. Sabi ko, hindi, tulungan niyo yan. Okay yan, mabait yan. Hindi ko siniraan. Kasi nga inisip ko, this is his life. He is entitled for his own happiness. So, with that, di nga Valentine's Day, okay na ako. I'm happy being a single, beautiful mother. And you know, without him or without anybody, without any guy in my life, God is there. He protects me, He guides me, and He loves me, and I'm happy. Yun lang ang That's the most important. Di ba? Importante sa buhay, masaya ka sa sarili mo lang. Okay. Sarili mo lang, masaya ka na. You don't need anybody in the world to make you happy because buo ka na sa sarili mo pala. Sabagay, that's true. And you have your family. Yes. Oo. Meron ka ng foundation of happiness. Tapos andiyan ka, you're happy with friends. You're happy with, you know, whatever you're doing. Yes. Or you're blessed with a career na kahit na age na ganito, may career ka pa. Mapalad ka nga dahil channel mo ang mga frustration at lahat-lahat dahil maganda pa ang career mo. Sabagay. Ay! Marami nang dumating, marami nang nalaot, andyan pa rin si Rene Salud. Well, And for that, I'm so happy to tell all of you guys, mahal ko aking kaibigan. Ay, Si ako- Rene Salud. Ako pag-uusapan namin, pagmamahal, mahal namin ang isa't isa. Ito walang plastikan, ito walang kebehan. At isa pa rin napamahal sa amin ay itong kamakailan lamang ay pinagluluksa natin kung wala iba kundi si Tita Gloria. Anong parting words? I mean, fond memories mo about Tita Gloria. Oh, I had beautiful times with Tita Gloria, and I'm so happy that I became part of her life, na nagkaroon siya ng second coming of her career because Yes. of me. Sa Dahil sa billboard. ganda ng lola mo, Oo. sumikat siya ng todo-todo, and for that, I'm happy. I mean, she had 91 years in this life, and that 91 years in life is a beautiful life. That's nice. So, ako naman, ay yung aking matagal lang nasa bucket list ko, na madamitan siya. Kasi way back pa no, nakikita ko na siya na nagmamodel kina Pitoy Moreno, kina Ramon Valera. Inisip ko rin yun na sana madamitan ko siya. And then eventually, there are instances na damitan ko siya, pinupuntahan niya ako sa shop ko. At yung last na damit ko sa kanya, nung binigyan siya ng tribute sa Manila Hotel ni Daisy Romualdez. So I'm so happy na part ako ng last tribute na yan. At syempre kaibigan ko din si Marites, kaya every time we walk around our vicinity sa New Manila, we see each other, and I was Bump able into each other. Yes, bump to each other, and I had a chance na makumusta ko lagi si Tita Gloria. Tita Gloria, wherever you are, we love you. So, ngayon, sana po sa susunod natin pagkikita, iba naman po ang aming pag-uusapan na tatalakayin, at huwag niyong kalilimutan lagi ang mag-like, share, subscribe sa Rene Salud Philippines dito sa channel PH Time.